Hello everyone, for today's video we're going to unbox Lenovo IdeaPad S145. So kakabili lang namin kanina ng Lenovo IdeaPad S145 kasi yung dati na laptop ko medyo mahina na. Kasi ang bagong features nitong IdeaPad is may advanced siya na processor, tinatawag na i3. For the meantime, ipapakita muna namin ang kanyang itsura. So, let's unbox. So, ito yung box. Medyo inaano natin. Tsaka, pagbili pala namin kanina, meron itong free bag. As you can see, tingnan nyo naman. Ito po ang free bag. Medyo napakaganda. And I think matibay din siya. So swak. Actually, pinili talaga namin na backpack kasi ayoko ng sling bag. Tsaka mas maganda din to sa trabaho. Kasi magagamit talaga. Imbes na bumili ako ng isa pang backpack, andito na po yung backpack. So medyo mamaya na po yan. Diyan lang muna yan. So, ito po yung bida talaga. Ang Lenovo IdeaPad S145. Kung taga-subaybay po kayo ng Lenovo, marami po silang inilabas po na IdeaPad. Meron din po silang Yoga, meron din po silang iba pa ng mga model. Pero ito pong nagustuhan ko kasi po magaan siya. Kahit nasa box pa siya, magaan siya. Hindi siya 2 kilo. I think hindi siya umabot ng 2 kilo. More or less 1.4 kilogram lang siya. So, let's do this! Ito yung kabuuang size dimension niya. 493 by 71 by 317 mm. Ito naman po ang kanyang mga specs. Bali yung CPU po niya ay Intel i3 8th generation. 8145U 2.1G. Tsaka yung RAM niya ay 4GB. Yung storage naman niya ay 512GB SSD. Bali tinanong po namin kung ano ang ibig sabihin ng SSD. Yung SSD po ay solid state na drive. Ang kaibahan po nila sa tinatawag na HDD or hard disk drive is that mas mabilis po siya. Tingnan natin mamaya kung mabilis ba talaga siya na mag-on. Tapos, ang display po ay 14 inches HD. Battery po ay 2 cell. OS window ay Windows 10 po. So, black ang pinili natin. Tsaka, for the record lang, ang model po talaga nito ay Lenovo IdeaPad S145 14 IWL. So, yan. Pag mag-unbox gamit ang gunting, maging maingat sa paghawak ng mga matutulis na bagay. Tapos, dahan-dahan din po natin siya ni-open. So, bali. So, buksan natin. Kailangan pala talaga natin ng gunting. Right ba to dito na side? O right side. Ano bang laman dito? Ito po yung charger. Tingnan nyo. Kung makikita ninyo, ang charger po niya ay hindi po siya masyadong bulky. So, space friendly po siya. Tsaka kung makikita nyo, parang isang box lang talaga siya. Tsaka yung wire niya. So, hindi kagaya ng mga dati na mga laptop na masyadong malaki ang charger, tapos bulky pa. Tapos, ito din po ang kanyang mga kung ano-ano pa dyan. So, ito. Tapos, ano pa ba? Tapos, kung mapapansin ko rin, napapansin ko rin na magaan din po yung charger. So, yun po talaga yung gusto ko kasi masyadong mabigat yung isang laptop ko na dati. Tsaka ayoko po na masyadong mabigat. Kasi syempre, sino ba naman ang gustong may dinadala ng bigat sa bag. So, yun po yung charger niya. Tapos, continue lang po natin. So, bali, ito na po yung pinaka laman talaga, yung laptop. Which is the Lenovo IdeaPad S145. Tapos, lagay lang muna natin dyan. Tapos, dito yung karton. Okay, so as you can see, meron din tayong mga papel-papel dito, safety and warranty guide. Dapat po natin na i-keep po ito. Tsaka unawain mabuti. Tsaka after nyo po bumili, always
be reminded na dapat po skip safe muna natin, lalo na kung may warranty, kasi syempre mavo-void kung wala ito. Tsaka yung box, lahat po dapat ay naka-intact, kasi within the 7 days na paggamit mo, kung meron mang mga problema, at least madali nyo maisusoli for replacement, kasi hindi po pwede na hindi kompleto ang mga gamit. So ito siya, mga papel. So dyan lang muna yan. Tsaka ito na po talaga yung pinaka-product natin. So as you can see, based sa kanilang packaging, napaka maingat nila na pinak yung laptop. Merong pa ganito, parang styrofoam na plastic, hindi ko alam kung anong tawag dito. Tapos ito pa, may plastic siya. So as you can see, ganito siya kalaki. Actually this is 14 inches, so medyo maliit siya, tsaka very portable. So yun yung dapat isa sa mga isaalang-alang ninyo kung gusto niyo bumili ng laptop. So bali, ito po talaga siya. So bubuksan po natin siya. Meron pa silang pa ganito para okay yung keyboard, hindi siya tsaka ang gustong-gusto ko dito ay yung keyboard din nila, masyadong masyadong maganda po. Tingnan nyo naman, yun yung pinakagusto, kasi syempre pag nagta-type tayo, dapat maganda, tapos hindi tawag nito, hindi magaspang. Yun yung gustong gusto ko dito. Tapos eto din, ang touchpad, ayoko kasi yung mga may nakausli kagaya ng sa ibang mga brand, kasi minsan kapag masyadong pagpindot mo doon ay hindi na bumabalik. So yun yung nagiging problema. So makikita nyo rin sa screen, napaka wide po ng screen nya. Tsaka kung bubuhatin, very light po talaga siya. So wala akong magiging problema. So kung makikita po ninyo dito, ito po yung processor niya, i3 8 Gen po. Okay, so bali ulitin ko lang po ang mga specs niya. Ito po, the model is Lenovo IdeaPad S145 14 IWL A81MU. So yung processor po niya ay Intel Core i3 8145U. Ibig po sabihin ng U ay ultra low saving. So ibig sabihin po matipid siya sa kuryente. So kahit matagal mo siyang gamitin, matagal din siya mag-lowbat, which is very good, lalo na kapag for example ginagamit natin sa ating trabaho, tapos walang ma-charge dyan sa room or sa kahit saang pinuntahan mo. So pwede pa rin. Yung RAM niya ay okay na din for this spec. It is because yung RAM niya is 4 GB. Yung hard drive niya, kagaya nga sinabi ko, 512 GB SSD. So mas mabilis siya compare sa HDD. Tsaka ano pang pinagkaiba ng SSD tsaka HDD? Ang HDD kasi ay literal siya na hard disk drive. So ang pinagkaiba ng SSD or the solid state drive at saka hard disk drive is that mas maganda ang SSD or ang solid state drive kasi mas mabilis siyang mag-transfer ng file, tapos hindi din siyang madaling masira. Kasi minsan ang hard disk drive may paikot-ikot kasi siya na disk drive sa party niya. So kapag medyo nauntog or may mga nangyari, pwedeng madaling masira. So medyo lag din siya talaga. So mamaya makikita natin kung ilang minutes ba siya mag-open. Kasi kapag hard disk drive, usually magti-take ng ilang minutes pa, 4 minutes, pinakamadali kasi naglo-load pa yon. So mamaya titingnan din natin. Tsaka hindi lang yan, itong nabili namin na Lenovo IdeaPad S145 ay meron din siyang video card. Yung video card niya for graphics is what we call NVIDIA GeForce na 2 GB. Yung display niya kabuuan ay 14 HD display. Tapos yung operating system niya ay Windows 10.
Bali, yung original price po niya ay 30,000. So, in terms naman po of yung price, na actually po, itong Lenovo IdeaPad S145, yung regular price niya po talaga supposedly is 30,300. Pero kanina po ay nabili po namin siya ng 26,990. So, medyo malaki-laki din po ang na-save. Tsaka, additional ko lang po na information, ang gamit po ng tawag nito yung video card po ay maganda po ito kung ikaw ay ginagamit mo ang laptop mo sa AutoCAD or mga software na medyo mabigat, like for example sa Photoshop, kung magaling ka sa Photoshop or kung hobbies mo yun o talagang ginagamit mo yun sa trabaho mo, o kahit video editing. So ako ginagamit or gumagamit din ako ng video editing. So, maganda siya kasi yung last po na laptop ko ay hindi talaga naglo-load talaga siya. So, sa computer talaga ako nag-i-edit. So, eto, maganda siya. So, within that price of 26,990, meron na tayong laptop na maganda ang spec. So, hindi ka naman kumbaga masasayangan sa pera kasi all out naman po ang performance. So, ngayon po, kagaya ng sinabi ko, i-check po natin, tsaka i-count po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so tingnan nyo po, 7 seconds lang na okay na siya. Tapos, pwede na pong ano yung password nyo. Tapos, tingnan nyo, makikita nyo, masyado siyang responsive. So, yan po ang ating Lenovo IdeaPad S145 Intel Core i3 8th generation po.